What's up, guys? Hello? Hello again. It's me, Emma, and together with me is Alwin. Alwin na pagod. Yan, galing kami sa work. So, kakasundo lang sa akin again ni Alwin. And yan, nasa likod namin si Zion. Medyo nagka-cry-cry pa kasi nabitin ang kanyang laro sa daycare. Magdamag na yan pero bitin pa rin siya. So, sobrang nag-e-enjoy yata ngayon kasi lumabas na naman sila para maglaro dahil napakaganda ng weather. So, plus 18 guys yung weather ngayon. Dati kasi kapag malamig, no, hindi sila lumalabas sa rooftop o kaya lumalabas sa playground to play. Eh ngayon, ang ganda-ganda ng weather. Siyempre, na-enjoy na naman. Mamaya lakad tayo dun sa likod namin. Yan, pwede rin tayo lumabas na nga Ganda ngayon. ng weather yun. Para makapag laro-laro at lakad si Zion na nabitin for this day. Ayan. So ngayon pauwi na tayo sa bahay. Wala muna kaming dadaanan na kung ano mang bibilhin at baka maparami na naman tayo, 'di ba? Budol. So, ayan, daan muna tayo ngayon sa Deerfoot Trail. And time check 6:15 PM ngayon, guys. Ngayong araw. So with this kind of weather na plus 18, malamang tunaw-tunaw na yung mga snow dyan. Tapos hindi na frozen yung mga lake or river. Yan. So anyway, yan, sulitin natin ang ating biyahe at magkwentuhan pala tayo. So kung naririnig nyo pala ang bali-balita dito sa Alberta na lilimitahan na daw ang mga benefits na pwedeng ma-access ng temporary residents. Ayan, pag-usapan natin to. So, if you're interested in this topic, please keep on watching. So, welcome back again, guys. Yan, as what we have mentioned, yan, pag-usapan muna natin yung bali-balita nga dito sa Alberta na lilimitahan na or tatanggalin muna yung mga benefits, yan, health benefits, education benefits, and other social services na pwedeng ma-access kapag ikaw ay isang non-permanent resident. So in short, kapag temporary ka lang dito, yan yung lumalabas dito sa balitang print natin, no? Sineseparate na nila yung benefits na pwedeng ma-access ng isang Canadian citizen at permanent resident versus sa services na pwedeng ma-access kapag temporary resident. So, bakit nga ba may ganitong balita or issue ngayon? Syempre, nakakalungkot sa part ng mga temporary residents. Kasi sila talaga yung kasi sila talaga yung maaapektuhan nito kapag pinatupad na ito finally dito sa Alberta. So ngayon ay proposal pa lang at magkakaroon na nga ng referendum. Yan si Zion. So guys, itong balita na to ay para sa province ng Alberta. Kasi bawat province naman dito, iba-iba yung rules sa pag-grant nila ng mga health services or education services sa mga temporary residents. So, I know sa Ontario, hindi agad-agad din nakaka-access ng health benefits yung mga temporary residents doon. I think meron sila doon tinatawag na OHIP. Yan na pwede mong ma-access or pwede kang magkaroon ng ganyang benefit kapag naka 6 months ka nang nagtatrabaho or may certain hours kang na-comply. So dito kasi, currently sa Alberta yung kung ano yung naabutan namin, kahit ka lang, day 1 na tumuntong sa Alberta, as long as yan meron kang valid work permit or student permit, ay covered ka na agad nung healthcare services dito. So, libre ka na sa pagpapacheck up, so yung mga may laboratory test
examinations, yan, nakakalibre ka na doon. Kasi yun yung benefit na ibinibigay ng Alberta. So, ine-extend nila yon sa temporary residents. Pero guys, hindi kasama dun yung mga tourist visa holders ha. Kasi kapag tourist visa holder, syempre currently dito sa Alberta, hindi siya libre. So, alam ko sa tourists, kung gusto magpa-check up sa doctor dito, ay nagbabayad sila ng premium. Yun yung current na situation. Pero balak baguhin yan ng current government under Daniel Smith, and gusto niya tanggalin yung ganong right yan to access the health service ng mga temporary residents. So sino-sino ba yung mga temporary residents na maaapektuhan dito? So unang-una na syempre yung mga naka-work permit. So they are still treated as temporary resident as long as hindi sila pa nakakakuha ng permanent residency. And then, syempre kasama dyan yung international students. Yan, temporary resident pa rin sila. So kung napapabilang ka dito ay baka malapit na. Yan, malapit na. Kung mapatupad nga ito, kahit na magkaroon ng referendum ay lilimitahan na ang pagkakaroon mo ng access sa health services, even education nga daw pwedeng malimitahan. Kasi dito sa Alberta, kapag kunwari may, yun nga, anak ko si Zion and temporary resident ako or international student, ngayon, pwede ko pa siyang i-enroll. Tapos makaka-access siya ng education dito sa Alberta. Pwede siya ma-enroll sa public or even Catholic school. Ganyan. Pero with the changes na ipapatupad ni Daniel Smith, kung maaprubahan nga yun, pwedeng malimitahan or i-require na sila ngayon ng yan payment ng tuition. Diba? And then sa healthcare naman daw, ang pwedeng alternative or pwedeng ipopropose sa paglilimit nga ng access ng temporary residents ay magbabayad na sila ng premium pag magpapa-check up or magpapa-laboratory. Pero wala pa akong nabasa kung magkano ang ipopropose sa pagbabayad. And then, another alternative ay magka-qualify lang ang temporary resident sa universal healthcare kung naka 1 year na sila or kung certain number of months na nagtatrabaho. So yun yung mga alternative proposals na nababasa natin sa balita, pero wala pa talagang final yun, guys. So magkakaroon ng referendum in this coming last quarter ng taon. So pagbobotohan yan, pero nagkaroon na, guys, ng initial poll. So, ano ba yung pulso ng mga Albertans? So, sabi doon sa ginanap na poll ay majority or more than 60% ng Albertans daw ay pumapabor sa paglilimit, pagtanggal sa access ng mga temporary residents sa mga healthcare services, education services, and other social services. So, pero maraming lilipat sa ibang province, yes, pagka nangyari yan. Yan, maraming nga rin, syempre, kung merong pabor, may against din. So, dito nga nasa news din, baby, yung pangalan nung dati kong boss sa Sherrit Green Immigration Law. So, nag-comment din siya kasi sabi niya may somehow blame din dapat natanggapin yung government sa current crisis na nangyayari. Kasi nga, syempre, kaya magbabawas ng access sa temporary residents dito ay dahil nga nahihirapan na daw yung hospitals, yung mga healthcare services, diba? Masyado nang loaded ng mga tao. Pero pino-point out niya na dati naman yung Alberta, kayo yung nag-invite ng sobrang daming tao dito na maglipatan. Yan, meron pa ngang logo or slogan ang Alberta na pinomote dati, which is Alberta is calling.
Yan, 'di ba? Para ini-encourage nila yung nasa other provinces, lipat kayo dito sa Alberta kasi maganda dito and yeah, everything. And yun nga, maraming nakinig, maraming lumipat, maraming kinonsider yung Alberta. Kaya lang, hindi naman na-i-prepare ng government yung services na dapat ma-i-offer sa mga naglilipatan. Pero sana no, ang dapat implement na lang nila yung mga bagong parating na lang, Yan, no? pwede rin. Yan, another alternative option din yon kasi yung iba matatagal na rin dito. Yeah. And pinoint out din yan ng aking boss nga na si Michael Green. Sabi niya, nagbabayad rin naman ng taxes yung mga workers na yan. Kahit temporary residents, nagbabayad sila ng taxes, pati na rin yung mga international students. So wala daw difference para ibahin yung trato sa kanila, 'di ba, versus sa Canadian citizens and permanent residents. So, yun, nagkaroon pa lang naman ng poll, 'di ba? Nakita nyo na majority pumapabor, pero we will see pa rin sa kakalabasan ng referendum na yan. Yan, no? So, kung nag-iisip kayo, i-consider, kunwari, wala pa kayo dito ha, kung i-consider nyo yung Alberta, yan, isipin nyo na rin yung pwedeng maging change dito, no, sa pag-access nyo ng health benefits kapag magkaroon na nga ng botohan. So, your decision could change then, 'di ba? It could affect your decision kung pagtungtong nyo pala dito ay hindi kayo covered yung sa mga health benefits initially. So, i-impose nila or ibibigyan kayo ng kondisyones kung maging malinaw na later on kung ano ba yung alternative option para sa temporary resident, whether magbayad kayo ng premium or like certain number of months ka pa pwedeng maging qualified. Katulad na lang dyan sa Ontario, no? Yung sa OHIP nila, magiging qualified ka sa OHIP or healthcare plan nila kapag naka 6 months of work ka na or na-meet mo na yung certain number of hours. Yan, para yan, covered ka na rin sa mga health So, services. paano kaya yung mga nandito na, di ba? Matagal na sila. So, syempre lampas na sila sa 6 months. Yes, pwede yun. Depende nga kung lahatin ba yan or tanggalan ng right or iiwanan niya yung, sige, kung naka 1 year ka na, pwede ka pa rin maging covered. So, wala pa talaga kasi nga, pinopropose pa lang to and magkakaroon pa lang ng referendum sa like October or November. Pero ako sana hindi matuloy, no? Kasi maraming kawawa. Yan. Totoo naman kasi magastos din naman magkasakit, magpa-check up. Yung check up na lang di ba? Oo, tas lalo na kung buong family kayo. Tapos iba pa yung usapan sa education. Yeah. Kung ilan yung anak mo, 'di ba? Tapos tatanggalan nila ng access yung mga anak ng temporary residents. Masakit din yun sa bulsa ng mga magulang. Di ba maybe yung sa Vancouver, di ba? Parang ganun din ba yun? Yung premium na sinasabi mo? Meron Parang ding, monthly oo, sila nagbabayad? Yes, so different din sa British Columbia. Meron kaming kakilala, temporary resident sila. Yan, even international student yung babae. Yung mga anak niya, binabayaran niya ng monthly payment for the MSP. Yan, para maging covered sila sa healthcare or health plan doon. So, dagdag sa expenses ibang pa. provinces wala akong idea, pero dito nga sa Alberta naging ano din siya factor kaya maraming lumilipat dahil nga kahit temporary resident ka, whether yung nga work permit or international student, tas buong family nyo magiging covered na yan and pwede kayo maka-access ng healthcare. So yun guys, ano sa tingin nyo, 'di ba? Kung kayo yung nag-a-answer sa poll, agree ba kayo dito or against kayo? Yan na matanggalan nung rights to access yung healthcare yung mga temporary residents. And aside dito sa issue nga ng healthcare and other social services para sa mga temporary residents, alam ko may iba pang issue na tatalakayin dyan sa referendum na yan dahil isa pa dyang nabasa ko yung pagse-separate ng Alberta sa Canada. Yan. Pagbobotohan din yan. So, titingnan kung gusto ba ng Albertans yan mag-separate yung Alberta, yung province ng Alberta sa Canada.
magiging independent na state na siya, or another choice doon is to retain lang, ganun as is, province of Alberta, part pa rin ng Canada, or another option, yun nga yung nabasa ko sa balita, separate yung Alberta sa Canada, but magiging part na siya ng United States. Oh? So yun yung mga pinagpipilian, wala pa yung talaga official, pero at least bumoboto yung mga mga Canadian citizens din, no? Kung ano yung gusto nila. So we'll see. We'll see kung ano yung ang daming nangyayari dito sa Alberta, no? Yan, kaya kailangan din may alam tayo sa mga pwedeng possible outcome ng referendum na to. And yun nga, sa mga nagbabalak or nagko-consider ng Alberta, at least watch out yan sa mga kakahantungan nitong mga issue na to. Ayan. So ipag-pray na lang natin guys na sana ganun pa rin yung yan, pumabor resulto. or depende kasi merong more than 60% nga na pabor na tanggalan na ng rights yung mga temporary residents. So we will see kung anong mangyari. We still have a couple of months yan until the referendum comes, and yan malalaman natin ang result nito. Okay. So yan guys, nandito na tayo pala sa bahay, and yan napatagal ang ating chikahan, 'di ba? Ang ganda rin ng ganitong topic. So yan guys, no, comment down below kung ano yung opinion nyo about this one. Share your views kahit nasa ibang province kayo, 'di ba? Kasi alam ko mas makaka-relate talaga yung mga nandito. Yan. Yan, pero I think you still have your own opinion kahit na nasa ibang province kayo. What do you think, guys? So, yun lang naman ang aming iiwang tanong. Yan, bago namin tapusin ang aming vlog ngayon. Yeah. So, yun guys, I hope may natutunan kayo. Yeah. Sa ating vlog for today. Yes. So, yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace! Peace!